Boses sa babae na tumingin ng tulong. Saan kaya nagkagaling yun? Teka. Miss! Nasaan ka? Tutulungan kita. Nasaan ka? Tulong! Nakikiusap ako! Tulungan niyo ako! Hoy, Miss! Ay, huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Marunong akong lumangoy. Sandali lang. Hintayin mo ko riyan. Teka. Nasaan yung babae? Bigla na lang nawala. Miss! Nasaan ka na? Miss? Miss! Ano yun? Halimaw! Halimaw! Lumayo ka sa akin! Huwag! Huwag! Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako po si Ricky, 40 years old at taga Nueva Ecija. Bago lang po akong subscriber ng inyong channel na Aswang Confessions. Pero sa totoo lang, talagang nag-i-enjoy po ako sa pakikinig sa mga kwentong aswang na ibinabahagi ninyo. Dahil dito, naisip ko rin pong magpadala ng sarili kong kwento. Miss Ligaya, sa inyo ko po unang sasabihin na isa po akong tomboy. Lesbian, shibuli o kung ano pa pong tawag ang nais ninyong gamitin. Sa tulad kong babae na may pusong lalaki. Hanggang ngayon kasi walang nakakaalam sa totoong kasarian ko kundi ang aking ina. Sa kabila ng aking kasarian, tinanggap at minahal ako ng buong puso ng isang babaeng itinuturing kong tunay kong ina, si Nanay Biring. Ang totoo po, hindi kami magkadugo. Dahil ulila na ako sa aking tunay na mga magulang, noon pa man nung ako'y 5 years old pa lamang. Si Nanay Biring ang umampo na tagpalaki sa akin. At mula noon siya na ang kinagisnan kong ina. Bilang bahagi ng aking kabataan, madalas niya akong kwentuhan ng iba't ibang istorya. Sa dami ng kanyang naibahagi, may isa talagang kwento na tumatak sa aking isipan. Ang kwento tungkol kay Rosauro, isang albularyo, at kay Aurora, isang magandang dalaga. Kung paano umibig si Rosauro kay Aurora. At kung paano ang kanilang pag-iibigan ay humantong sa isang nakakakilabot na pangyayari. Ikinuwento raw ito sa kanya ng kanyang ina na si Lola Pasita nung bata pa siya, na hindi ko na naabutan. Dahil dalagita pa lamang si Nanay Biring nang pumanaw na si Lola Pasita. Susubukan ko pong ilahad ng maayos ang kwentong aswang na ikinuwento sa akin ni Nanay Biring. Alam mo, Aling Berta, ang gwapo talaga ni Rosauro, ano? At napakagaling pang niyang manggamot. Manang-mana sa lolo niyang si Tata Dinoy. Oo nga, Karing. Ang dami nang napagaling niyan, parang walang sakit na hindi niya kayang gamutin. Pero hindi ka ba nagtataka? Sa ganyang kahusay at kagwapong lalaki, abay, wala pa rin siyang nobya o asawa. Aba, hindi na rin siya bumabata. Ay nako, yan din ang palaisipan sa akin. Siguro yung masyado siyang abala sa panggagamot, kaya wala siyang oras sa pag-ibig. O baka naman, masyado lang siyang mapili sa babae. Baka mapili nga siguro siya. Pero sana naman makahanap na siya ng babaeng mapapangasawa niya. Sayang ang lahi, di ba? Ang hindi alam ng dalawang matandang babae, kanina pa pala sila pinakikinggan ng lolo ni Rosauro na si Tata Dinoy. Pinagtitismisan na naman ng mga tismosang itong apo ko. Ay, nako. Kahit kahilaan, walang magawa ang mga babaeng to. Makauwi na nga. Pag-uwi sa bahay, nakita agad ng apo niyang si Rosauro ang reaksyon ni Tata Dinoy. Nakakunot ang noo. Masama ang timpla. At para bang may dinaramdam.
Umupo ito sa lumang silya sa may balkonahe. Hawak ang abaniko pero wala sa mood. Napansin niyo ni Rosauro, kaya agad siyang lumapit. Lolo, bakit parang ang lalim ng iniisip nyo? Para kayong may kagalit. Nakasimangot na naman po kayo dyan. Ay, nako, iho. Narinig ko na naman ang dalawang tismosa dyan sa kanto. Sina Berta at Karen. Pinag-uusapan ka na naman. Hindi na kayo nasanay sa kanila, Lolo. Hayaan nyo na lang. Ganun na talaga ang dalawang yun. Ipinanganak na sila mga chismosa. Abay. Paano ko ba hindi papansin Wala nang ibang ginagawa ang dalawang chismosang yon kundi pagchismisan ka. Bakit daw kasi hanggang ngayon hindi ka pa raw nag-aasawa? Kesyo, mapili ka raw sa babae, kaya wala ka pang asawa. Ikaw naman kasi, kailan ka ba talaga lalagay sa tahimik ka po, ha? Ang daming babae rito sa baryo, pero ni isa, wala kang mapili. Gusto ko na rin pong mag-asawa, Lolo. Hindi na rin ako bumabata kaso wala pa po talaga Wala pa ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Ay, nako. Saka pipili mo. Baka tuluyan ka ng maging matandang binata. Inariyan naman si Imelda. Matandang dalaga nga lang. Pero maganda pa rin. At may asim pa. Patay na patay sa iyo ang babaeng yawn. Abay, patusin mo na kaya siya para makapag-asawa ka na ako. Lolo naman si Imelda. Naku po, hindi ko po talaga type ang babaeng yun. Maganda siya at mabait, oo, pero parang nakakatandang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Hindi ko siya kayang ligawan. Uy, hindi naman kailangan na type mo kaagad, iho. Minsan ang pag-ibig, natututuhan din niya. Basta't maganda ang ugali, may respeto at marunong sa bahay. Di ayos na iyon. Oo nga po, Lolo. Pero gusto ko kasi, kapag nag-asawa ko, yung talagang mahal ko. Hindi yung para lang matahimik ang mga bunganga ng kapitbahay natin. Mahalaga pa rin sa akin na mahal ko ang babaeng pakakasalan ko. Nakaw, ewan ko sa iyo. Basta wag mo nga hayaan na puro paghihintay lang ang ginagawa mo. Baka sa kahihintay mo, wala nang mahintay. Baka sa uli, pagsisihan mo rin. Sige po, Lolo. Pangako, kapag dumating na siya, hindi ko napapalagpasin. Pero sa ngayon, pagpasensyahan nyo na muna ang mga chismosa nating kapitbahay. Pagtiisan nyo na muna ang mga sinasabi nila tungkol sa akin na hindi pa ako nag-aasawa. Magsasawa rin ang mga yun. Kung ako lang ang masusunod gusto ko pakuha ng mga bibig ng mga chismosang yun para matigil na. Para makawalang sariling buhay at kung kani-kanino pa nakikialam. Parang ang buong problema ng baryo nakasalalay sa kung kailan ka mag-aasawa. Napangiti na lang si Rosauro habang nakadungaw sa bintana. Sa isip niya, darating din ang babaeng magbibigay kulay sa kanyang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Rosauro. Gaya ng nakasanayan, inasikaso niya ang kanyang mga tanim na halamang gamot sa bakuran. Habang abala siya, hindi niya namalaya na may 2 pares ng mata ang nakamasid sa kanya mula sa labas ng bakuran. Tay, tingnan niyo si Rosauro. Ang sipag talaga niya, no? Ang aga-aga pa, abala na kagad sa mga tanim niyang halaman. Napakakisig niya talaga, di ba, Tay? Masipag na, matalino pa, gwapo pa. Naku, nasa kanya ng lahat ng katangian gusto ko sa isang lalaki. Aba, oo naman anak. Manang-mana siya sa lolo niyang si Dinoy. Magaling manggamot at napakasipag. Kaya ano pang hinihintay mo? Ikaw na ang gumawa ng paraan para mapansin ka niya. Botong-boto pa naman ako sa kanya para sa iyo. Sa totoo lang,
siya na lang ang pag-asa mong makapag-asawa. Ay naman, ayoko nga. Baka isipin pa niya, desperada ako. Nakakaya, no? At saka, hindi naman ako ang dapat manligaw. Babae po ako, Itay. Kung ikaw na lang ang manligaw, anak, baka sakaling magising na ang puso ng albularyong yan. Palibasa, puro panggagamot ang inaatupag, hindi na ang pag-ibig. Baka naman, hinihintay ka lang niya, Imelda. Naku, Tay. Sana nga po magdilang anghel kayo. Sandali lang po. Kakausapin ko muna siya. Tara po, Itay. Lumapit po tayo sa kanya. Pagkalapit ni na Imelda at Mang Isko sa bakuran ng bahay ni na Rosauro, binati nila ito ng magiliw. Nang makita ni Rosauro ang dalawa, lalo na si Imelda, hindi man siya lubos na natuwa, pinilit niyang maging magalang. Isang matipid ng ngiti lang ang isinagot niya bilang pagbati. Magandang umaga po, Mang Isko, Imelda. Ang agad yung nagising Galing ba kayo sa palengke? Magandang umaga rin, Rosauro. Oo. Maaga kaming nabalengke ni Imelda. Kailangan kasi sariwa ang mga gulay at isda na iluluto namin mamaya. Ikaw, abala ka na agad sa mga halaman mo. Ang sipag mo talagang bata ka. Opo, Mang Isko. Kailangan pong sariwa ang mga ito kapag ginagamit ko sa panggagamot. Hindi po kasi lahat ng halamang gamot na ginagamit ko ay tuyo. Mas mabisa po ang iba kapag bagong pitas. Kayo po, kumusta naman ang araw nyo? Rosauro, ang ganda naman ng mga halaman mo. Ang bango pa. Parang ikaw, laging sariwa at mabango. Ano bang pangalan ng mga halamang yan? Salamat, Imelda. Kailangan ko lang talagang alagaan ng mabuti ang mga halaman ko. Ito, sambong. At ito naman, lagundi. Rosauro, iho, bakit hindi mo paligawan ang anak kong si Imelda? Botong-boto naman ako sa'yo. Maganda naman ang anak ko, masipag pa. Matagal na rin siyang nag-iisa, parang ikaw. Hindi ka pa ba naghahanap ng makakasama sa buhay? Bahagyang nanlaki ang mata ni Rosauro sa diretsyong tanong ni Mang Isko, Miss Ligaya. Tumingin siya kay Imelda na namumula na sa hiya at kilig, na tila ba hinihintay ang kanyang sagot. Naku po, Mang Isko, kayo talaga. Magkaibigan lang po kami ni Imelda. Alam ko po na matagal na kami magkakilala at magkababata. Parang magkapatid lang po kami. Pero Rosauro, hindi ba pwedeng maging higit pa sa magkaibigan? Alam mo naman ang nararamdaman ko para sa'yo, di ba? Hindi mo ba talaga ako nakikita bilang isang babae? Napakunot ang noo ni Rosauro. Ayaw niyang sakta ng damdamin ni Imelda, pero hindi rin niya kayang magkunwari. Ang puso niya ay naghahanap pa rin ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Imelda, alam mo naman na itinuturing kitang mabuting kaibigan. At pinahahalagahan ko yon. Napakabuti mo sa akin at sa pamilya ko. Kayo ng iyong ama. Pero sa ngayon, hindi ko pa nahahanap ang babae na gusto kong makarelasyon. Hindi dahil wala akong nararamdaman sa'yo, kundi dahil gusto kong sigurado ako. Handa ako. At karapat-dapat din ako na maging asawa. Ayokong pumasok sa isang bagay na hindi ko kayang panindigan. Sana maunawaan mo. At salamat kasi nariyan ka pa rin. Nako, Rosauro. Ayaw mo ba talagang mag-asawa? Ang daming babaeng may gusto sa'yo. At isa na ang anak ko. Pero ni isa, wala kang natitipuhan. Sayang naman ang lahi mo.
Baka tumanda kang binata niyan. Darating din po siguro ang tamang panahon, Mang Isko. Hindi ko naman po hinahanap pero kung darating, tatanggapin ko po. Naniniwala po ako sa tadhana na kung para sa akin talaga ang isang tao, kahit gaano pa katagal, magkikita at magkakatagpo kami sa tamang oras. Ayokong madali ng puso, lalo na kung hindi pa ako handa. Mas gusto kong sigurado kaysa makasakit. Hindi ako susuko, Rosauro. Pasasaan ba't magugustuhan mo rin ako? Maghihintay ako kahit gaano katagal. Makikita mo rin na ako ang para sa'yo. Bahagyang nagulat si Rosauro sa sinabi ni Imelda. Hindi niya inaasahan ng ganong katinding determinasyon mula rito. Ngumiti lang siya at nagpaalam ng papasok sa loob ng bahay dahil alam niyang kailangan na niyang umalis bago pa lumalim ang usapan. Sige po, Mang Isko, Imelda. Kailangan ko na pong maganda para sa mga pasyente ko. At marami pa rin akong aasikasuhin sa amin. Hinihintay na rin po ako ni Lolo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Sige, Rosauro. Mauuna na rin kami. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na ang anak ko ang mapapag-asawa mo. Mas bagay kayo kaysa sa ibang babae. Tinitigan ni Imelda si Rosauro habang papalayo ito na may halong pag-asa at lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi madali ang kanyang laban, pero handa siyang maghintay. Para sa kanya si Rosauro ang lalaking nakatakda para sa kanya. At gagawin niya ang lahat para mapansin siya nito. Darating din ang araw na mababaling din ang pagtingin mo sa akin, Rosauro. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Mamahalin mo rin ako. Ako ang magiging asawa mo at wala nang iba. Matapos ang mahabang araw ng panggagamot, inayos ni Rosauro ang kanyang mga kagamitan. Marami siyang napagaling at unti-unting dumapo sa kanya ang pagod. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay pa rin ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang paghahanap ng iba pang uri ng halamang gamot na maaari niyang magamit sa panggagamot. Batid niyang may mga halamang tumutubo sa kakahuyan na wala sa kanilang bakuran. Lolo, wala na po bang magpapagamot? Huli na yung matandang babae kanina po. Ay, gusto mo bang magpahinga muna? Ako na muna ang papalit sa'yo kung may dumating. Pupunta po muna ako sa kakahuyan, Lolo. Mangunguha po ako ng iba pang halamang gamot tulad ng makabuhay, sugod-sugod, bagawak murado at gapas-gapas. Baka naman pwede mo nang ipagpabukas ang pagpunta roon na po. Anong oras na? Mag-aalas 4 na ng hapon na maya-maya'y magdidilim na. Delikado pa na ba sa kakahuyan kapag gabi? Dahil naglipa na ang mababagis na hayop do. Madali lang naman po ako ron, Lolo. Kukunin ko lang po mga kailangan. Tapos agad din akong babalik bago lumubog ang araw. Mag-iingat po ako, pangako. Ay, nako. Mahala ka na nga. Hindi rin naman kita mapipigilan kapag ginusto mo. Pero mag-iingat ka po. Kapag nakuha mo na mga kailangan mong halamang gamot, umuwi ka kaagad. Huwag ka nang magtatagal doon. Naiintindihan mo ba ako, Apo? Opo, Lolo. Mag-iingat po ako. Sige po. Mauna na ako para makabalik din po ako ng maaga. Kinuha ni Rosauro ang kanyang bayong at isinukbit ang isang itak sa baywang. Pagkatapos ay naglakad na siya patungo sa kakahuyan. Ngunit halos dapit hapon na nang makarating siya ron. Mabuti na lang at nagdala siya ng gasera, sakaling abutan siya ng dilim.
Ang mga punong kahoy doon ay matataas at malalapad ang mga dahon, kaya halos natatakpan ang kalangitan. Malamig ang simoy ng hangin at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Maingat siyang naglakad. Sinisiyasat ang bawat halamang madadaanan. Nakakita rin siya ng ilang uri ng orkidya at mga halamang may kakaibang kulay ng dahon, bukod pa sa mga halamang gamot na hinahanap niya. Aba, napakaraming kakaibang halaman dito na ngayon ko lang nakita. Baka magamit ko ang ilan sa mga ito sa panggagamot o kaya bilang panangga sa masasamang espiritu. Habang abala siya sa pagkuha ng mga halaman, bigla siyang nakarinig ng sigaw. Boses ng isang babae. Puno ito ng takot at pagmamakaawa. Tulong! Tulungan niyo ako! Nalulunod ako! Tulong! Napatigil si Rosauro sa kanyang ginagawa. Nagulat siya sa lakas ng sigaw. Hindi siya nagdalawang isip. Agad niyang binitawan ng bayong at dali-daling tinunton kung saan nanggagaling ang sigaw. Tumakbo siya. Nilampasan ng matataas na damo at malalaking ugat ng puno. Habang siya'y papalapit, lalo naman lumalakas ang boses. Pudyat na malapit na siya sa pinanggagalingan nito. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! May nalulunod sa lawa. Kailangan kong tulungan ang babaeng yon. Diyos ko, sana hindi pa huli ang lahat. Hanggang sa makarating siya sa isang lawa na malapit sa kakahuyan. Ang tubig ay kulay esmeralda. At ang mga punong nakapaligid dito ay malinaw na nasasalamin sa ibabaw nito. Ngunit ang katahimikan ng lawa ay biglang nabasag ng isang nakakagulat na tanawin. Sa gitna ng lawa, may isang babaeng nagpupumiglas. Nakataas ang kanyang mga kamay. At sa kanyang muka ay bakas na bakas ang takot. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi na nag-aksaya ng oras si Rosauro, Miss Ligaya. Nakita niya kung paanong unti-unting lumulubog ang babae sa tubig hanggang sa tuluyang maglaho sa kanyang paningin. Agad siyang lumusong sa lawa. Hindi alintana ang lamig ng tubig. Mabilis siyang lumangoy patungo sa lugar kung saan niya huling nakita ang babae. Kailangan ko siyang mailigtas. Nasaan na kaya siya? Sumisid si Rosauro sa malalim na bahagi ng lawa. Malinaw ang tubig kaya't agad niyang nakita ang babae sa ilalim. Nakalubog ito. Walang malay. Tila nalunod na. Ang mahaba nitong buhok ay gumagalaw sa ilalim ng tubig. At ang mga mata nito ay nakapikit. Maingat niya itong nilapitan at dahan-dahang inalalayan papunta sa pampang. Sana'y buhay pa siya. Kawawa naman ang babaeng ito. Ano kayang ginagawa niya rito sa lawa? Bakit siya muntik malunod? Ano kayang nangyari sa kanya? Iniahon niya ang babae mula sa tubig. Maingat niya itong dinala sa pampang. Inihiga niya ito sa damuhan at agad na sinuri ang pulso ng babae. Mahina ngunit mayroon. Napabuntong hininga si Rosauro at napanatag. Nang tuluyan niyang masilayan ang mukha ng babae, halos mapigil ang kanyang paghinga. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan ang ganong uri ng kagandahan. Napakaganda naman ng babaeng ito. Sino kaya siya? Ano kayang pangalan niya? Labis ang paghanga ni Rosauro sa kagandahan ng babaeng iniligtas niya. Maputi ang balat nito. Ang imoy garing sa kinis at linis. Ang mahaba at kulot nitong buhok ay nakalatag sa damuhan.
Kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw na tila mga hiblang ginto. Matangos ang ilong ng babae at ang mga labi, puno at pubog na parang likha ng isang pintor. Para kay Rosauro, perpekto ang mukha nito. Isang kagandahan ngayon lamang niya nasilaya. Sa kanyang paningin para itong Diyos ang bumaba mula sa langit at naligaw sa gitna ng lawa. Hindi ko pa nakita ang ganitong kagandahan sa buong buhay ko. Sino ka nga ba? Misteryosang dilag. Habang nakatitig si Rosauro sa babae, hindi niya alam na ang pagliligtas niya sa babae ang magiging simula ng isang kwento na magpapabago sa kanyang buhay at magdadala sa kanya sa mga lihim na hindi niya kailanman inakala. Matapos masilayan na nakakabighaning ganda ng babaeng iniligtas niya, napagtanto ni Rosauro na hindi niya ito maaaring iwan sa gitna ng kakahuyan. Hindi pa rin ito nagkakamalay at papalubog na ang araw. Kailangan niya itong dalhin sa isang ligtas na lugar. Diyos ko, anong gagawin ko sa'yo? Kailangan kitang dalhin sa bahay. Hindi kita pwedeng iwan dito. Maingat na binuhat ni Rosauro ang babae. Bagamat matipuno siya, ramdam niya ang bigat nito. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala para sa kalagayan nito. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa daan, patungo sa kanilang baryo. Pitbit ang walang malay na babae. Habang papalapit siya sa baryo, hindi niya napansin na may dalawang pares ng mata ang nakakita sa kanya. Sina Aling Berta at Aling Karing, naabala sa pagchichismisan sa labas ng bahay. Agad na napansin ng mga ito si Rosauro na may buhat na babae. Nanlaki ang mga mata ng dalawang chismosa. Aling Karing, tingnan mo si Rosauro. May buhat-buhat siyang babae. Nako, Berta! Sino kaya yung kasama niyang babae, no? Ang ganda-ganda niya at mukhang hindi taga rito sa baryo natin. Aba, hindi kaya itinanan niyang babaeng yun. Baka naman kaya wala siyang nagugustong babae rito sa baryo. Dahil may itinatago pala siyang iba. Ay tama ka, Aling Karing. Napakaganda nga ng babaeng kasama ni Rosauro. Maladyosa sa ganda. San kaya niya nakilala ang babaeng yun? Ngayon ko lang siya nakita eh. Nako! Sigurado akong magkakagulong mga kadalagahan dito sa baryo kapag nalaman nila na ang hinahangad at pinapantasya nilang prinsipe ay may iba na palang prinsesa. Nagpatuloy si Rosauro sa paglalakad. Hindi alintana ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kapitbahay. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng babae. Nang makarating siya sa kanilang bahay, agad siyang pumasok sa loob. Lolo! Lolo! Nagulat si Tata Dinoy nang makita si Rosauro na may buhat-buhat na babae. Agad siyang lumapit, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Rosario, apa? Mabuti at nakabalik ka na. Teka. Sino yung babaeng yan? Ano nangyari? Lolo, iniligtas ko po siya. Nakita ko po siyang nalulunod sa lawa. Muntik na nga po siyang mamatay eh. Nako. Nalunod ba ka mo sa lawa? Sino ba ang babaeng yan? At anong ginagawa niya doon sa lawa? Hindi ko po alam, Lolo. Hindi pa po siya nagkakamalan mula nang iligtas ko siya. Pero buhay po siya. Mahina lang ang pulso. Kaya dinala ko na po agad siya rito. Baka po sakaling matulungan natin siya. Napakaganda pala ng babaeng yan, apaw.
Parang hindi siya taga rito sa atin. Hindi ko pa nakikita ang mukhang iyan dito eh. Malamang galing iyan sa ibang lugar. Sige Rosauro, kumuha ka ng maligamgam na tubig at tuwalya. Lilinisan natin siya. Napansin niyo rin po pala, Lolo. Oo. Napakaganda nga niya. Para siyang anghel na nagmula sa langit. Hindi ba, Lolo? Ginawa ni Rosauro ang ipinag-utos ng kanyang lolo. Maingat nilang nilinis ang babae nang hindi ito hinuhubaran. Pinunasan lamang nila ang mga braso at kita nito, gamit ang tuwalyang binasa sa maligamgam na tubig. Pagkatapos, inihiga nila ito sa isang malinis na higaan at sabay na naghintay na magkamalay ang babae. Lumipas ang ilang oras. Dumilim na ang paligid. At ang tanging ilaw sa bahay ay nagmumula lamang sa isang gasera. Tahimik na nagbabantay sina Rosauro at Tata Dinoy. Kapwa umaasang magigising ang babae. Nang bigla na lamang gumalaw ang mga daliri nito sa kamay. Mahina itong umungol at maya-maya ay idinilat na ang mga mata. Nasaan ako? Sino kayo? Huwag kang matakot, Binibini. Hindi kami masamang tao. Ako si Rosauro at ito ang lolo ko, si Tata Dinoy. Iniligtas kita mula sa pagkalunod sa lawa kanina. Nalunod? Sa lawa? Sandali. O wala akong matandaan nagpunta ako sa isang lawa. Ano? Wala kang matandaan? Wala. Wala talaga akong maalala. Anong pangalan mo, Ineng? Taga saan ka? Aurora. Ang pangalan ko po ay Aurora. Yun lang pong naaalala ko. Ang ibang detalye tungkol sa akin, di ko na po matandaan. Pero ang huli ko lang pong naaalala, namamasyal ako sa kakahuyan. Tapos, wala na. Blanko ng lahat. Hindi ko po maalala kung paano ako napunta sa lawa. O kung bakit ako nalunod tulad ng sabi nyo. Para yan, Lolo. Hindi raw niya maalala ang ibang detalye tungkol sa kanyang pagkatao at kung bakit siya naroon sa lawa. Mukhang nawalan ka ng alaala, Iya. Marahil ay dulot ito ng matinding takot o pagkamigla sa nangyari sa iyo. Hindi malabong pansamantala lang ang pagkawala ng alaala mo. Kadalasan ay unti-unti rin niyang bumabalik. Ngunit minsan, matagal bago muling bumalik ang mga alaala. At may mga pagkakataong hindi na talaga ito bumabalik. Lalo na kung masyadong mabigat ang pinanggalingan. Lolo, kaya po ba nating maibalik ang alaala niya? May alam po ba kayong gamot na makakatulong para maibalik ang nawala niyang alaala? Pasensya na, Apo. Pero ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong kaso. Ang mga sakit sa katawan, kaya nating gamutin. Pero ang isipan, ang alaala, yan ang hindi ko alam. Bago ito sa ate. Ako rin po, Lolo. Hindi ko rin po alam kung paano. Wala po tayong alam sa ganitong uri ng karamdaman. Paano po kung may pamilya pala ako na naghahanap sa akin? Paano po kung may nag-aalala na sa akin? Ano na po ang gagawin ko? Wala talaga ako maalala eh. Pero hanap kami ng solusyon ng apo ko. Para matulungan ka, Iha. Hindi ka namin pababayaan. Huwag ka mag-alala, Aurora. Gagawin namin ni Lolo ang lahat ng aming makakaya para matulungan ka. Mga albularyo kami. At tutulungan ka naming maibalik ang iyong alaala at mahanap ang iyong pamilya. Sa ngayon, maaari ka na munang manatili rito sa amin. Ligtas ka rito. Tama ang apo ko. Maaari kang manatili rito sa bahay namin hanggat wala ka pang naaalala. Ituring mo ng bahay mo rin ito. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa iyo. Rosauro, tama ba? Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Walang anuman. Maswerte ka
At naroon ako sa kakahuyan. Kung wala ako at walang ibang tumulong sa'yo, siguradong nalunod ka na sa lawa. Habang abala sina Rosauro at Tata Dinoy sa pag-aasikaso sa misteryosang bisita nilang si Aurora, hindi nila namalayan ang napipintong pagkalat ng balita tungkol sa pagdating ng babae sa baryo. Wala silang kamalay-malay na nakita pala ni na Aling Berta at Aling Karing si Rosauro habang buhat-buhat ang babae at nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Ay, si Rosauro. May dinalang babae sa kanilang bahay. Ang ganda-ganda niya, no? Hindi kaya itinanan niya na yon. Ay, hindi pa tayo sigurado dyan. Pero nakita mo rin, di ba? Habang buhat-buhat na yung babae, para talaga silang bagong kasal. Paano na ngayon yan? May nanalo na. Kaya pala, wala silang nagugustuhan dito sa baryo. May babae na pala siyang kinahuhumalingan at dinala pa niya sa bahay nila. Dahil sa nakita, hindi na nakapagpigil ang dalawang matanda at agad na ikinalat ang balita sa mga kapitbahay. Tama nga ang kasabihan na may tenga ang lupa. May pakpak ang balita. Hanggang sa makarating sa matalik na kaibigan ni Rosauro na si Edgar ang tungkol sa inuuwi nitong babae sa bahay. Nagulat si Edgar sa nalaman. Hindi niya inaasahan ang ganong balita mula sa kanyang tahimik na kaibigan. Ano po? May dinalang babae si Rosauro sa bahay nila? Sigurado po ba kayo riyan, Aling Berta? Ay, oo, Edgar. Nakita namin ni Aling Karing ang matalik mong kaibigan. May buhat-buhat siyang babae na iniuwi sa bahay nila. At alam mo ba, napakaganda ng babaeng yon. Baka nga itinanan niya na. Pagkatapos niyang marinig ang balita, hindi na nag-aksaya ng oras si Edgar. Agad siyang nagpasya na puntahan si Rosauro upang kumpirmahin ang narinig. Puno ng pagtataka ang kanyang isipan. Ano kaya pumasok sa isip ni Rosauro at nag-uwi siya ng babae sa kanilang bahay? Ngayon pinag-uusapan na tuloy siya ng buong baryo. Paano na lang kung malaman ito ni Imelda? Nang makarating si Edgar sa tapat ng bahay ni Rosauro, nakita niya ang bahagyang bukas na pinto. May liwanag sa loob at tila may mga boses siyang naririnig. Huminga siya ng malalim at pumatok. Rosauro? Rosauro, naandyan ka ba? Rosauro? Rosauro! Nasa labas si Edgar. Bubuksan ba natin ang pinto? Papasukin niyo po siya, Lolo. Baka may importante siyang sasabihin sa akin. Pero Apo, paano kung makita niya si Aurora? Wala naman pong masama kung makita niya si Aurora. Sasabihin natin sa kanya na nakita ko siya sa lawa at iniligtas mula sa pagkalunod. Nandito siya sa atin dahil wala siyang maalala. Nako, kilala mo naman ang kaibigan mo yan. Baka mamaya, kapag nakita niya may babae rito sa bahay, kung ano pa ang maisip niya, Apo. Ay naku, Lolo. Wala naman akong pakialam sa iisipin niya dahil wala naman akong ginagawang masama. Sige na, Lo. Buksan niyo ng pinto at papasukin siya. Bagamat nag-aalangan, pinagbuksan pa rin ni Tata Dinoy ng pinto si Edgar. Oh, ikaw pala. Ay, itong sadya mo, iho. Magandang araw po, Tata Dinoy. Pasensya na po sa bala. Maari ko po bang makausap si Rosauro? Nako. Sige, bumasok ka, iho. Nasa loob ang kaibigan mo. Oh, paring Edgar, napadalaw ka.
Pagkapasok pa lamang ni Edgar at bago pa man niya masagot ang sinabi ng kaibigan, agad na tumambad sa kanya ang isang babaeng natutulog sa papag. Maputi, may mahabang buhok at animoy isang diwata. Totoo nga. Totoo nga ang balita. May iniuwi kang babae rito sa bahay ninyo, Rosauro? Ano? Teka, paano mo nalaman? Sinong nagsabi sa'yo? Sino pa? Di sina Aling Berta at Aling Karen. Nakita ka raw nila na may buhat-buhat ang babae at dito mo raw iniuwi sa bahay ninyo. Sino ba ang babae niyo, pare? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Matalik mo kong kaibigan. Bakit po inilihim sa akin? Sinasabi ko na nga ba eh. Ang dalawang yun na naman ang pinagmula ng chismis. Nako po. Siguradong alam na rin ito ni Imelda. Wala na talagang nakakaligtas sa bunganga ng dalawang chismosa na yon. Mga taong walang magawa sa buhay. Mali ang iniisip mo, paring Edgar. Hindi ko babae si Aurora. Alam mo nang narinig mo, hindi yun totoo. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga chismis. Sino ba talaga siya? At bakit mo siya dinala rito? Alam mo namang lahat ng mata sa baryo ay nakatutok sa iyo. Lalo na hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-asawa. May mga narinig pa nga akong chismis na binabae ka daw. Ano? Kaya wala kang interes sa mga babae rito? Uy, hinasabi nilang binabay ang apo ko? Ay sinong mga walang yang nagsabi niyan? Ba't susugurin ka? Lolo, maghinay-hinay po muna kayo. Ay, Hayaan na lang natin silang magsalita ng gusto nila. Kilala ko ang sarili ko at wala akong kailangang patunayan kanino man. Ikaw naman paring Edgar, umupo ka muna. Sasabihin ko sa iyong totoo. Dito na nagsimulang ikinuwento ni Rosauro kay Edgar ang buong pangyayari. Kung paano niya nakita si Aurora sa lawa. Ano? Wala siyang maalala? Pangalan lang niya ang natatandaan niya? Paano naman kaya siya napunta sa lawa? Muntik pa siyang malunod. Taga saan kaya siya? Hindi ko rin alam, Edgar. Pero gagawa kami ng paraan ni Lolo kung paano siya matutulungan na maibalik ang kanyang alaala. Sa ngayon, dito muna siya titira sa amin. Kapag nagising siya, ipapakilala kita sa kanya. Wala namang problema kung dito niyong patuloyin siya sa bahay ninyo. Pero siguradong hindi kayo titigilan ng mga chismosa na ating kapitbahay. Kahit wala kang ginagawa, gagawang ka pa rin lang ng kwento. Lalo na yung dalawang chismosa dyan na sina Aling Berta at Aling Kare. At isa pa, siguradong alam na rin ito ni Imelda. Alam mo namang patay na patay sa iyo ang matandang dalagang yon. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba at lalo na kay Imelda. Mabuti pa nga at malaman niya nang tantanan niya na ako. Kaibigan lang ang maya-alok ko sa kanya. Hanggang dun lang yun. Alam mo naman yan, di ba pare? Aurora, gising ka na pala. May ipapakilala ako sa'yo. Ito si Edgar, matalik kong kaibigan. Pare, siyang sinasabi ko sa'yo. Siya si Aurora. Maganda ka ha? Ang ibig kong sabihin, ako nga pala si Edgar. Matalik na kaibigan ni Rosauro. Ikinagagala kita makilala, Edgar. Lalong umanga si Edgar sa kagandahan ni Aurora nang makita niya ito ng mas malapitan. Pero may kung anong kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. Para siyang kinilabutan na hindi niya maipaliwanag. Nang makakuha si Edgar ng tiyempo, kinausap niya ng sarilinan ang kaibigan. Paring Rosauro, maganda si Aurora. Kakaiba ang ganda niya. Sigurado matatalo niya ang lahat ng babae rito sa baryo. Pero, ewan ko ba, habang matagal ko siyang pinagmamastan, hindi lang may bumapalot na kilabot sa katawan ko eh. Hindi ko maintindihan.
Ano bang sinasabi mo, pare? Mukhang mabait naman si Aurora. Tahimik at mainhin. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ko rin alam, pare. Basta tuwing nakikita ko siya, may bahagi sa akin na parang kinikilabutan ako. Hindi ko maipaliwanag. Kaya mag-iingat ka. Mag-iingat kayo ni Tata Dinoy. Hindi niyo pa siya lubusang kilala. Maamo ang anyo niya, oo. Pero may kung anong kakaiba sa mga mata niya. Para bang may itinatagong lihim. Huwag ka mag-alala. Kaya naman namin ni Lolo ang aming mga sarili. Alpularyo kami. Madali naming mararamdaman kung may masamang balak ng isang tao. Pero ngayon, ang nararamdaman ko, isa siyang mabuting tao na nawala ng alaala at kailangan niya ng tulong. Tahimik na tumango si Edgar. Ngunit nananatiling may alinlangan sa kanyang mga mata. Tahimik niyang tinatanong ang sarili. Sino nga ba talaga si Aurora? At bakit may kung anong hindi maipaliwanag na takot ang dulot ng presensya nito? Samantala gaya ng inaasahan, nalaman na rin ni Imelda ang tungkol sa babaeng dinala ni Rosauro sa bahay nito. Ano? Tama bang narinig ko, Tay? May babaeng dinala si Rosauro sa bahay nila? Sinong babaeng yun? At bakit niya sinama sa kanila? Tama ang narinig mo, anak. Kakukwento lang sa akin ni Aling Karing kanina. Kitang-kita raw nila ni Aling Berta si Rosauro na naglalakad pa uwi habang may buhat-buhat na babae. Ang sabi pa nila, napakaganda raw ng babaeng yun. Ano? Hindi ako papayag na basta nilang maagaw ng ibang babae si Rosauro, Itay. Kailangan ko makita ang babaeng yon. Samahan mo ako sa bahay nila ngayon din, Tay. Anak, baka naman panahon na para tanggapin mong hindi ka talaga gusto ni Rosauro. Kalimutan mo na siya. Marami pa namang ibang lalaki rito sa baryo na pwede mong mapangasawa. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa lalaking ayaw naman sa'yo. Hindi ko gusto ang ibang lalaki, Tay. Si Rosauro lang ang gusto ko. Siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya hindi ako papayag na maagaw siya ng kahit sinong babae. Halika na, Itay. Pupunta tayo kina Rosauro ngayon din. Oo, sige anak. Rosauro! Tao po! Rosauro! Tata Dinoy! Sabi ko na nga ba, nakarating na kay Imelda ang balita. Ang mga tsismosang yun talaga matatabil talaga ang mga dila. Kapag hindi ako nakapagpigil sa sarili ko, tatagpasin ko ang mga dila nila para hindi na sila makapagsalita pa. Hayaan niyo na po, Lolo. Ako nangaharap sa kanya. Pakibuksan niyo na lang po ang pinto. Inalis ni Tata Dinoy ang kandado ng pinto. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mabuksan, bigla nang pumasok si Imelda. Parang bagyong walang preno. Paikot-ikot ang tingin niya sa paligid. Waring may hinahanap na ebidensya. Nasaan siya? Nasaan ang babaeng yon? Rosauro, Tata Dinoy, nakapagluto na ako ng pananghalian natin. Sa mismong sandaling iyon napalingon si Imelda sa pinanggagalingan ng boses. At doon nagtama ang mga mata nila ni Aurora. Napatigil si Imelda. Gulat na gulat siya. Hindi niya inaasahan ni gano'n ang itsura ng babae. Bata, maganda, sariwa. Samantalang siya, ramdam niyang naliit siya nang makita ang kagandahan ni Aurora. Pero kahit gano'n, hindi siya nagpahalata. Totoo nga. May babae kang pinatuloy rito sa bahay niyo, Rosauro. Sino siya?
Siya ba ang babaeng mapapangasawa mo? Ibang klase talagang magatid ng balita sina Aling Berta at Aling Karing. Alam mo ba, pangalawa ka nang pumunta rito para lang alamin kung totoo ang chismis nila. Nauna na si Edgar sa'yo. Rosauro, sino ba talaga ang babaeng yan? Bakit mo siya dinala rito sa bahay ninyo? Usap-usapan na tuloy sa buong baryo na siya raw ang mapapangasawa mo. Sa mga sandaling iyon, tahimik lamang si Aurora. Hindi niya alam kung siya ba ang tinutukoy o ibang tao. Si Imelda naman titig na titig pa rin sa kanya. Halata sa mga mata ang kaba at matinding pagka-insecure. Samantala, si Rosauro ay malalim ang buntong hininga. Mali ang iniisip mo, Imelda. Anong mapapangasawa? At lalong hindi ko siya dinala rito para sa ganyang dahilan. Tinulungan ko lang siya. Natagpuan ko siya sa may lawa, wala siyang malay. Wala rin siyang alaala. Wala siyang alaala? Hindi ko siya maaaring pabayaan. Biglang nabawasan ang pagkairita ni Imelda. Pero hindi ibig sabihin ay susuko na siya. Kung gano'n naman pala bakit hindi tayo humingi ng tulong sa mga alagad ng batas? Sila makakatulong sa babaeng yan, hindi ba? Wala akong tiwala sa mga alagad ng batas dito sa baryo. Baka kung ano lang ang gawin nila kay Aurora. Mas mabuting kami na lang ni Lolo ang tumuklas kung paano maibabalik ang alaala niya. Oh, anak, narinig mo ba yon? Gusto lang palang tulungan ni Rosauro ang babaeng ito. Hindi totoo na siya ang pakakasalan niya. Saan niyo naman po narinig na ang babaeng iniuwi ko rito sa bahay ay siya ring pakakasalan ko? Kanino pa nga ba? Di kilaling Berta at Aling Karing. Sila lang naman ang naghahatid ng kung ano-anong chismis dito sa baryo. Ay, naku, talaga kapag nakita ko ang dalawang chismosan yun ay pipilipitin ko ng leeg para magtanda. Mga bunganga ng isinumpa. Sana'y kunin na sila ng lupa. Salamat at nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi siya ng babaeng pakakasalan mo Wala pala akong dapat ikatakot dahil tinulungan mo lang pala siya. At kapag natapos ang problema niya, aalis na rin siya rito, hindi ba? Sa sinabi ni Imelda, napatingin si Aurora sa kanya, Miss Ligaya. Napatango ito ng mahina, parang nahiya sa naging sitwasyon. Alam mo, Imelda, alam ko kung bakit ka narito. Para kumpirmahin kung si Aurora ang babaeng pakakasalan ko. Ngayong alam mo na ang totoo, wala kang dapat pagsilosan. Wala namang tayong relasyon, magkaibigan lang tayo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Oo, wala pa tayong relasyon. Pero darating ang araw na magkakaroon din. Dahil akong mapapangasawa mo. Wala nang iba. Yan ang palagi mong tatandaan. Tara na, Itay. Alis na tayo. At ikaw, babae, wag na wag kang magtatangkang akitin at agawin si Rosauro. Dahil akin lang siya. Ay. Akin! Pasensya na kayo ha. Alam niyo naman ang anak ko. Masyado lang siyang silosa. Sige, aalis na kami. Rosauro, Tata Dinoy. Sabay na lumabas ng bahay ang mag-ama. Ngunit habang papalayo sila, panay pa rin ang sulyap ni Imelda kay Aurora. Puno ng selos at pagkabagabag sa tunay na ugnayan nito kay Rosauro. Pagkasara ng pinto ni Tata Dinoy, napabuntong hininga ang tatlo. Grabe, pagkahumaling sa'yo ni Imelda, apaw. Parang mabangis na liyaw. Wala pa nga kayong relasyon yan Pero kung makapangrenda sa'yo, nako. Babaliw na talaga babaeng yun. Matindi lang obsesyon niya sa akin. Hindi na nakakatuwa Sino bang babaeng yun?
Nobya mo ba siya, Rosauro? Siya si Imelda at hindi ko siya nobya. Mas malaki ang agwat ng edad niya sa akin. Para ko na nga siyang ate eh. Kahit kailan, hindi magiging kami. Kung hindi mo siya nobya, nakakabahalang inasta niya kanina. Sobrang pagkahumaling niya sa'yo, Rosauro. Pati ako pinagsisilosan niya, kahit wala namang dahilan. Huwag mo nalang pansinin yun. Kaibigan ko lang siya. Hindi siyang tipo kong babae. Kung gusto ko siya, matagal ko na siyang niligawan. Pero wala eh. Wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Tama ang apo ko. Huwag mong pansinin si Imelda. Matagal nang patay na patay ang matandang dalagang yun sa apo ko. Pero hindi gusto ng apo ko eh. Kaya nga, malapit na rin tumandag binata eh. Dahil masyadong mapili sa babae. Kaya bang sabi niya kanina dinala mo ako rito para mapangasawa mo? Oo, siguro ang akala ni Imelda. Dinala kita rito dahil ikaw ang mapapangasawa ko. Masyado na silang nakikialam sa buhay ko. Porke may iniuwi akong babae rito sa bahay, ang akala nila agad, pakakasalan ko na. Alam mo kasi, maraming chismoso at chismosa dito sa baryo. Mga nag-aabang at atat na magkaasawa na ako. Kaya ayun, sumugod si Imelda para lang kumpirmahin kung totoo ang balita. Bakit nga ba hindi ka pa nag-aasawa, Rosauro? Ano bang tipo mo sa babae? Ay nako, masyado ngang mapili ang apo kong ito, Aurora. Ang daming magagandang dalaga rito sa baryo pero ni isa. Wala siyang nagugustuhan. Pati si Imelda na maganda rin naman. Tinatagyan niya. Ang sabi niya, hindi pa raw niya kasi natatagpuan ng babaeng tama para sa kanya. Hindi ko pa kasi nakikita ang tipo kong babae. Pero alam kong darating siya, Lo. Alam kong malapit na. Samantala, habang pauwi na sina Imelda at Mang Ispo sa kanilang bahay, Anak, wala ka bang napansin doon sa babae yun kanina, si Aurora? Naku, Tay. Kung sasabihin niyo pang napakaganda ng babae niyo, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo nang painitin pang ulo ko. Hindi yun, anak. May napansin kasi ako sa kanya eh. Ano naman yun, Tay? Yung mga mata niya kanina, parang nag-iba ang kulay. Naging parang kulay dilaw. Tapos biglang kumislap. Sasabihin ko na sana sa'yo kanina. Kaso baka nagkakamali lang ako. Ano po? Kulay dilaw ang mata at kumislap. Baka naman namamalikmata lang po kayo, Tay. Wala naman ako napansin na kakaiba sa babaeng yun bukod sa itsura niyang hindi makabasag pinggan. Siguro nga, anak. Ay baka nga namamalikmata lang ako. lumipas ang mga araw. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang alaala ni Aurora. Gayunpaman, sa bawat araw na magkasama sila ni Rosauro sa iisang bubong, lalo lamang silang napapalapit sa isa't isa. Ipinagtimpla na kita ng kape, Aurora. Umikop ka muna para uminit ang sikmura mo. Salamat, Rosauro. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ang bait mo sa akin, pati na rin si Tata Dinoy. Kahit di niyo naman ako lubos na kilala. Walang anuman. Sinabi na namin sa'yo, tutulungan ka namin. At tutuparin namin yon. Babalik din ang alaala mo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nahuhulog ang loob ni Rosauro kay Aurora. Hindi niya ito maipagkakaila sa sarili. Hanggang sa isang araw, pinuntahan niya ang matalik niyang kaibigan na si Edgar upang ipagtapat ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Napapansin ko, hindi maalis ang ngiti mo sa labi ah. Parang ang saya-saya mo. May tinatago ka na naman sa akin, pare. Hindi talaga nagkakamali ang pakiramdam mo, Edgar. Tama ka. Masaya nga ako, pare. Bakit? Nahanap mo na ba ang babaeng pakakasalan mo, ha, pare?
At sino naman ang maswerteng babaeng yon? Oo, nakita mo na siya. Kilala mo na rin siya. Ipinakilala ko na siya sa'yo. Teka, huwag mong sabihin. Oo, si Aurora ang tinutukoy ko, pare. Ha? Siya ang babaeng iniibig ko. Nahulog na ako sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo ako napapalapit sa kanya. At sa huli, nauwi yun sa pag-ibig. Hindi na ako magtataka. Napakaganda ni Aurora. Para siyang diwata. Pero ano? hindi pa rin natin alam kung sino talaga siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang alaala niya. At wala pa rin tayong natutuklasang impormasyon tungkol sa pagkatao niya. Tapos, ewan ko ba, sa tuwing nakikita ko siya parang may kakaibang presensyang bumabalot sa kanya. May isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nakakaramdam din ako ng kilabot kapag kaharap ko siya. Ngunit binaliwala ni Rosauro ang sinabi ni Edgar. Mas matimbang para sa kanya ang damdamin niya kay Aurora kesa sa anumang alinlangan o pangamba. Sa kanyang mga mata, wala siyang nakikitang masama sa babae. Puro kabutihan at kagandahan lamang ang kanya nakikita. Pare, alam kong hindi pa rin malinaw ang lahat ang tungkol kay Aurora. Pero sigurado ako sa puso ko. Alam ko mabuti siyang tao. At dahil doon, wala akong nakikitang dahilan para hindi ko siya mahalin. Ang gusto ko lang naman ay mapunta ka sa isang babae na tunay na makabubuti sa iyo. Yung kilala natin, yung alam nating totoo ang pagkatao. Hindi ko sinasabing masama si Aurora pero paano kung may itinatago siya? Ayokong masaktan ka, pare. Alam kong kapakanan ko lang ang iniisip mo, pare. Pero kahit ano pang nakaraan niya, siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Siya ang gusto kong pakasalan dahil siya ang mahal ko. Ikinagulat ni Edgar ang kasiguraduhan ni Rosauro. Ayaw na niyang kontrahin pa ang kagustuhan ng kanyang kaibigan. Ngunit ang kabang bumabalot sa dibdib niya ay hindi pa rin nawawala. Lalo na't kahit anong gawing mga orasyon, dasal at mga ritual ni Rosauro at ni Tata Dinoy, ay hindi pa rin bumabalik ang alaala ni Aurora. Parang tila ba ayaw nitong magbalik dahil may kung anong ikinukubli sa pagkatao ng babae. Hindi ba't ginagawa niyo ang lahat upang magamot ang kalagayan ni Aurora at maibalik ang kanyang nawalang alaala? Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Oo, halos gabi-gabi kaming gumagawa ni Lolo ng mga orasyon at mga ritual para tulungan si Aurora. Pero hindi namin maintindihan kung bakit hindi ito tumatalab sa kanya. Maaaring hindi pa ito ang tamang panahon para bumalik ang kanyang alaala. At paano naman si Melda? Sigurado magwawala siya kapag nalaman niyang si Aurora ang mahal mo at gusto mong pakasalan. Ay nako, kaya nga ipamalita mo na sa buong baryo. Sabihin mo na ikakasal na ako kay Aurora para tantanan na nila ako, lalo na si Imelda. At ganun nga ang ginawa ni Edgar. Ipinakalat niya sa buong baryo ang balitang ikakasal na si Rosauro. Umalingaw-ngaw ang balita hanggang sa kasuluk-sulukan ng lugar. At nang gabing yon, kinausap na ni Rosauro si Aurora. Aurora, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Rosauro? Parang seryosong sasabihin mo sa akin, ha? Alam kong hindi pa natin lubos na kilala ang isa't isa. Ngunit gusto kong sabihin sa'yo na kahit maikling panahon pa lang kitang nakikilala, ay nabihag mo na ang aking puso. Iniibig kita, Aurora. At ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Alam kong hindi mo pa maaalala ang nakaraan mo. Pero ang mahalaga sa akin ay kung sino ka ngayon at kung ano ka sa buhay ko. Baka naman nabibigla ka lang, Rosauro.
Hindi mo pa ako lubos na kilala. Aaminin ko kahit sandali pa lang kita nakikilala. Hindi ko rin napigilan ang sarili kong mahulog ang loob sa'yo. Sa tingin ko, iniibig na rin kita, Rosauro. Pero hindi ba't masyado pang maaga para sabihin mo, ako ang babaeng gusto mong pakasalan? Hindi ko kailangan ng buong alaala mo para mahalin ka. Basta't ang alam ko, ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, Aurora. Kahit ako nagugulan sa sarili ko kung bakit nasasabi ko mga bagay na ito. Pero wala eh. Ikaw ang itinitibok ng puso ko. Seryoso ka ba talaga, Rosauro? Na ako ang gusto mong pakasalan at maging asawa? Oo, Aurora. Seryoso ako sa sinabi ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Dahil mahal kita. Sa dami ng tanong sa puso ni Aurora, iisa lamang ang malinaw. Ang damdamin niya para kay Rosauro. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tinanggap na rin niya ang alok ng binata. Kung ganon, oo, Rosauro. Pumapayag na ako. Pumapahig saan? Pumapayag na akong pakasalan ka, Rosauro. Alam kong totoo ang pag-ibig mo sa akin. At hindi ako nag-aalinlangan doon. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Aurora. Salamat sa pagtanggap. Huwag ka mag-alala. Hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo. Aayusin ko na kaagad ang kasal natin. Kailangan na ito mangyari sa lalong madaling panahon para matigil na ang pangungulit at chismis ng mga kapitbahay natin kung kailan daw ba ako mag-aasawa. At higit sa lahat, para matahimik na rin si Imelda. At sa simpleng pagtango ni Aurora, nagbago ang takbo ng lahat, Miss Ligaya. Ngunit habang ang kasiyahan ay nagsisimula na sa puso ni Rosauro, hindi pa rin natatapos ang misteryo sa likod ng katauhan ng babaeng minamahal niya. Isang gabi, hindi inaasahan ni Rosauro na magkaroon siya ng isang kakaibang panaginip. Rosauro? Rosauro, halika. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Sa kanyang panaginip, sinusundan ni Rosauro ang pinanggagalingan ng isang malamig at pabulong na boses. Nakatayo siya sa gilid ng lawa at mula sa kalmadong tubig ay may isang kamay na unti-unting umaangat. Sa isang iglap, hinilas siya ng kamay na iyon pababa sa kailaliman ng lawa. Sa ilalim ng tubig, nasilayan niya ang isang babaeng nakatalikod sa kanya. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng itim na damit na animoy sumasayaw sa agos. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit may kakaiba siyang pakiramdam. Parang kilala siya ng babae at tila kilala rin niya ito. Subalit hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang nilulunod ng tubig. Ayaw siyang bitawan ng misteryosang babae sa lawa. Sino ka? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! At bago pa siya tuluyang malunod sa ilalim ng lawa, bigla siyang nagising. Pawis na pawis at hingal na hingal. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Parang hindi niya alam kung panaginip lang ba o isang babala. Ano yun? Anong klaseng panaginip yun? Miss Ligaya, ang akala niya isang beses lang niya iyon mapapanaginipan. Ngunit, isang gabi, Rosauro! Rosauro, halika! Tulungan mo ako! Iligtas mo ako, Rosauro! Sino ko ba talaga?
Anong ginagawa mo rito sa ilalim ng lawa? Tulungan mo ako. Iligtas mo ako, Rosauro. Kailangan kita. Pakiusap. Tulungan mo ako. Gabi-gabi na lamang siyang ginagambala ng parehong babae mula sa lawa. At sa bawat pagising, basang-basa siya ng pawis. Hingal na hingal. At puno ng kaba ang kanyang dibdib. Dahil dito napilitan siyang isang guni ang napapanaginipan niya sa kanyang lolo. Oh, bakit gising ka pa, Apaw? Lolo, kailangan ko po kayo makausap. Bakit, Apaw? Anong problema mo? Paulit-ulit ko na lang po napapanaginipan ng babae sa lawa. Tinatawag niya ako. Hinihila papunta sa ilalim ng tubig. Humihingi siya ng tulong. Pero sa bandang huli, ako ang nalulunod. Hindi ko po maintindihan kung bakit yun lagi ang laman ng panaginip ko. Lo, baka po may alam kayo para malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip kong yun. Hindi po kasi ako bihasa sa iba pang orasyon at mga ritual para maunawaan ang mga ganitong mensahe. Kaya po, lumalapit ako sa inyo. Baka po may paraan para matukoy kung babala ba ito o kung ano. Kailan pa nagsimula ang panaginip mong yan, Apaw? Mga 4 na gabi na po. Akala ko, isang beses ko lang siya mapapanaginipan. Pero ilang gabi na akong hindi makatulog na maayos dahil sa panaginip na yon. Parang may gusto itong ipahiwatig sa akin. Pero, teka lo, nasan si Aurora? Gising pa ba siya? Ay, kanina pa siya tulog, Apo. Ayaw ko lang po kasing mag-alala siya. Lalo na tungkol sa lawang napapanaginipan ko. Huwag kang mag-alala, Apo. Tutulungan kitang malaman kung ano ang ibig sabihin ng panaginip mo. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang mga sinaunang orasyon at mga ritual ng ating angkat. Hindi ko pa pala na ituturo sa iyo yung mga iyon. Pero kailangan mong maging handa, Apo. Dahil kung ang panaginip mo ay isang babala, baka hindi lang ito basta panaginip. Kumuha si Tata Dinoy ng kandila, dahon ng banaba at isang lumang aklat na isinulat sa sinaunang mga letra na ginagamit niya sa panggagamot. Tahimik siyang umupo. Isinara ang mga mata at nagsimulang bigkasin ng mga orasyon. Makapangyarihang liwanag, ipakita mo sa akin na kung ano ba nagbumabagabag sa panaginip ng aking apo. Buksan mo ang tabing ng hindi nakikita. Iladlad mo ang anino ng kahapon. Ang dinalang na nangungusap mula sa kailaliman. Sa ngalan ng liwanag at ng lumang kaalaman, ilahad mo ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang saglit, nanginginig na tumigil si Tata Dinoy. Namutla siya. Napatingin siya kay Rosauro na may takot sa kanyang mga mata. Rosauro, ang babae sa panaginip mo, hindi siya basta-bastang kaluluwa. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Ang babaeng iyon ay isang aswang na nalunod sa lawa. Daang-daang taon na ang nakalipas. Pero hindi siya tuluyang namatay. Nabubuhay pa rin ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng tubig. Dahil siya ay isinumpa ng isang makapangyarihang magkukulam na mananatili ang kaluluwa niya sa lawa hanggat walang lalaking magliligtas sa kanya roon. At kung sino maglalaki ang magtatangkang magligtas sa kanya,
madadamay ito sa sumpa tulad ng kaluluwa ng aswang. Makukulong din ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng lawa at doon, habang buhay silang magsasama ng babaeng aswang. At ano naman po ang kinalaman ko sa babaeng aswang na yun, Lolo? Dahil ikaw ang lalaking nagligtas sa kanya. Apo, ikaw ang itinakdang makasama niya sa ilalim ng lawa. Nanlaki ang mga mata ni Rosauro sa sinabi ni Tata Dinoy. Ano po? Bakit ako? Halos hindi makapaniwala si Rosauro sa narinig, Miss Ligaya. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, biglang may nagbukas ng pinto. Teka, si Aurora yun ah. Lumabas siya ng bahay, Apo. Ano? Sandali lang. Aurora! Bumalik ka! Saan ka pupunta? Aurora! Iha! Teka! Saan ka pupunta? Aurora! Gabi na! Nagkatinginan si Rosauro at Tata Dinoy. Sabay silang humabol kay Aurora. Ngunit paglabas nila sa bakuran, wala na ito. Parang naglaho sa isang iglap. Saan siya dumaan, Lolo? Hindi ko na siya makita. Hindi ko rin siya naabutan na po. Ano kayang pumasok sa isip niya at lumabas siya ng ganitong oras? Malalim na ang gabi. Habang naguguluhan at nag-aalala ang maglolo sa biglang pag-alis ni Aurora, si Imelda naman ay kasalukuyang nagngingit-ngit sa galit. Nakarating na kasi sa kanya ang balitang ikakasal na si Rosauro kay Aurora at hindi niya ito matanggap. Ano? Ikakasal na si Rosauro at kay Aurora pa? Hindi pwede! Hindi pwede yan! Yan ang sinasabi sa akin ni Edgar, anak. Sinabi niya na nagkakagustuhan na raw si Rosauro at Aurora na yon. At magpapakasal na sila. Kaya nga paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo, kalimutan mo na si Rosauro. Hindi kanya gusto, kaya tigilan mo na ang pag-aakalang ikaw ang pakakasalan niya. Ilang beses ko nang sinabi, hindi ako papayag, Tay. Ako lang ang pwedeng pakasalan ni Rosauro, walang iba. Malandi ang Aurora na yon. Kunwari nagpapatulong lang kay Rosauro para maibalik ang alaala niya, pero ang totoo, inaakit lang niya si Rosauro. Napakawalang hiya. Humanda sa akin ang babaeng yan kapag nakita ko siya. Oh, saan ka pupunta? Saan pa? Di kina Rosauro. Sasabunutan ko ang babaeng yun sa pang-aakit at pag-aagaw niya sa lalaking mahal ko. Ay, teka, bumalik ka rito, anak. Gabing-gabi na. Baka mapahamak ka pa sa daan. Bumalik ka! Ngunit hindi nakinig si Imelda sa kanyang ama. Nagmamadali siyang lumabas ng kanilang bahay upang puntahan ang bahay ni Rosauro at sugurin si Aurora. Ngunit habang naglalakad sa madilim na daan, may nakita siyang pamilyar na mukha sa gitna ng dilim. Si Aurora. Naglalakad itong mag-isa papunta sa kakahuyan. Si Aurora yun ah. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Saan kaya siya pupunta? Bakit siya pumasok sa kakahuyan? Hindi kaya may ginagawang masama ang babaeng to? Masundan nga siya. At kapag napatunayan kong may kalokohan kang ginagawa, Aurora, at niloloko mo lang si Rosauro, humanta ka sa akin. Nagtaka si Imelda. Kaya lihim niyang sinundan si Aurora papasok sa kakahuyan. Mabuti na lamang at maliwanag ang bilog na buwan. Kaya kahit paano'y natatanaw niya ang kanyang dinaraanan. Tumagos sila sa makakapal na damuhan. Lumakad sa makitid at masukal na daan. Hanggang sa
Anong ginagawa niya rito sa may lawa? Oo. Sa mismong lawa kung saan unang natagpuan ni Rosauro si Aurora, doon siya nagtungo. Nagtago si Imelda sa likod ng isang malaking puno at tahimik na pinagbasdan kung anong gagawin ni Aurora sa lawa. Maya-maya, nagulat siya nang marinig na parang may kinakausap ito sa tubig. Ngunit, hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nito. Bakit kaya siya nandito? Ano yung ginagawa niya? Parang may ibinubulong siya sa tubig. Hindi kaya baliw ang babaeng to? Miss Ligaya, lalapitan na sana niya ito upang kumprontahin. Ngunit hindi niya napansin ang malaking bato na nakaharang sa kanyang daraanan. Natisod siya at napaupo sa lupa. Ay, buwisit kang bato ka! Kahit masakit pa rin ang kanyang puwetan mula sa pagkakaupo sa lupa, pinilit pa rin niyang tumayo. Agad niyang tiningnan ang kinaroroonan ni Aurora. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang wala na ito roon. Nasaan na siya? Nagpalingalinga si Imelda sa paligid. Ngunit hindi niya nakita si Aurora. Hanggang sa may marinig siyang mga kaluspos sa mga dahon. Ano yun? Anong ingay yun? Kinabahan si Imelda. Ang mga aalis na sana siya sa lugar na iyon nang may marinig siyang pag-angil na parang nagmumula sa isang mabangis na hayop. Maya-maya lumabas mula sa kung saan ang isang malaking asong itim. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway habang nakalitaw ang mahaba at matutulis nitong pangil. Dali-daling tumakbo sa Imelda palabas ng kakahuyan hanggang sa makarating siya sa baryo. Halos kapusin siya ng hininga sa kakasigaw. May aswang! May aswang sa kakahuyan! Aswang! Nakita siya ni Mang Isko na tumatakbo habang sumisigaw. Anak! Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May aswang sa kakahuyan! May aswang! Ano? Anong pinagsasasabi mo, anak? Anong aswang? May aswang sa kakahuyan! May aswang! Dahil sa lakas ng sigaw ni Imelda, nagsilabasan ng mga kapitbahay mula sa kani-kanilang mga bahay. Nakiusyoso na rin sila Aling Berta at Aling Garing sa kanyang pagwawala. Ay, anong nangyayari sa'yo, ha, Imelda? Bakit ka nagsisisigaw dyan? Aswang! Hindi ba't sinabi ko sa inyo, may aswang sa kakahuyan! Naroon siya! Isang nakakatakot na halimaw! Diyos ko! Ano pang nangyayari sa iyo, anak? Anong aswang bang sinasabi mo? Tumahan ka na, anak. Wala namang aswang. Ano? Aswang ika mo? Ay, nababaliw ka na ba, Imelda? Eh, paano magkakaroon ng aswang sa kakahuyan, ha? Mulat sa pool, eh wala namang aswang dito sa baryo. Nahihibang ka na! Maniwala po kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. May aswang! May aswang doon! Isang nakakatakot na aswang! Maniwala naman kayo sa akin!
Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa nangyari. Mula nung gabing yun, tila tuluyan nang nawala ng katinuan si Imelda. Wala na siyang ibang ginawa kundi yung sumigaw at humagulgol. Paulit-ulit na sinasabing nakakita siya ng aswang. Samantala, nakarating na rin kina Rosauro at Tata Dinoy ang balita tungkol kay Imelda. Rosauro, Tata Dinoy! May nangyari kay Imelda! Ha? Bakit, Edgar? Anong nangyari kay Imelda? Ayun, parang nasira ng bait. Sabi niya, may nakita raw siyang aswang doon sa kakahuyan. Ano? Aswang pa ka mo? Opo, Tata Dinoy. Nagwawala at nagsisigaw po si Imelda. Kaya nga halos buong baryo ay nakaalam sa nangyari sa kanya. Sa sinabi ni Edgar, biglang may naalala si Tata Dinoy, Miss Ligaya. Hindi kaya may kinalaman ang aswang na yon sa aswang na laban ng mga panaginip ng apo ko. Rosauro! Apo! Hindi kaya may koneksyon ng aswang na nakita ni Imelda sa kakahuyan sa aswang na sa lawa na nasa panaginip mo? Wala po akong pakialam sa aswang na yon o kay Imelda. Ang mahalaga sa akin ngayon ay mahanap si Aurora. Kailangan ko siya makita. Magpapakasal kami. Teka, anong panaginip yun? At bakit mo kailangan hanapin si Aurora? Nawawala ba siya? Bigla na lang umalis si Aurora nang hindi nagpapaalam. Yung tungkol naman sa panaginip ni Rosario ay ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Baka naman bumalik na ang alaala niya. Kaya siya umalis. Minsan nangyayari yun. Nakakalimot tapos biglang bumabalik ang alaala. At nakakalimutan ng mga taong naging bahagi ng bagong buhay niya. Hindi. Hindi ako naniniwala. Alam kong babalik si Aurora. Babalikan niya ako. Magpapakasal pa kami. Hihintayin kong pagbabalik niya. Ilang araw na ang lumipas mula nang umalis si Aurora. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. Wala ring may alam kung saan siya nagpunta. Dahil sa kanyang pagkawala, unti-unting nagbago si Rosauro. Ang dating masayahin at masipag na albularyo ay tila nawala. Palagi na lang itong tahimik at nakatulala. Madalas din itong magkulong sa kanyang kwarto at halos hindi kumakain. Wala na ring makausap sa kanya. Halata sa kanyang mga mata ang matinding lungkot at pangungulila kay Aurora. Mula nang umalis si Aurora, parang ibang tao na si Rosauro ngayon. Tata Dinoy, di na siya tulad ng dati. Napapansin ko rin yan, Edgar. Parang laging malayo ang iniisip. Hindi nga rin nagsasalita kapag kinakausap ko. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang pag-aalala nina Edgar at Tata Dinoy kay Rosauro. Ngunit isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang magbabago sa lahat. Habang papunta si Edgar sa bahay ni Rosauro, bigla siyang napatigil. May narinig siyang mga yabag mula sa loob ng bahay. May isang figura ang biglang tumakbo palabas. Si Rosauro yun na. Saan kaya siya pupunta? Kitang-kita ni Edgar na si Rosauro ang tumatakbong palabas ng bahay. At patungo ito sa kakahuyan. Agad na tinawag ni Edgar si Tata Dinoy na noon ay nasa loob ng bahay at abala sa paggawa ng mga halamang gamot. Mabilis niyang ibinalita ang nakita niya. Napamura na lang si Tata Dinoy sa pag-aalala at sa kung ano ang maaaring iniisip ng apo. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Nagmadali silang sinundan si Rosauro papunta sa kakahuyan hanggang sa makarating sila sa may lawa.
Bilog na bilog ang buwan ng gabing iyon, kaya't malinaw nilang nakita si Rosauro na naglalakad palapit sa tubig. Rosauro! Anong ginagawa mo riyan na po? Pare, anong ginagawa mo riyan sa lawa? Eh bakit ka lumulusog sa tubig? Ngunit hindi sila pinansin ni Rosauro. Nakatitig lang ito sa lawa na para bang may hinihintay. Maya-maya, isang babae ang biglang lumitaw mula sa gitna ng tubig. Nanlaki ang mga mata ni na Edgar at Tata Dinoy sa gulat nang makilala kung sino yon. Teka, si Aurora yun ah, di ba? Tata Dinoy? Ha? Yung babae nasa gitna ng lawa? Aba, oo nga. Anong ginagawa niya sa gitna ng lawa? Kitang-kita nila na si Aurora ay tila tinatawag si Rosauro. Hinihimok itong pumunta sa gitna ng lawa. Aurora! Anong ginagawa mo riyan, iha? At ikaw naman na po. Huwag ka pumunta sa gitna ng lawa. Sobrang malalim na ang parting yan. Umahon na kayo riyan. Tama si Tata Dinoy. Umahon ka na riyan. Oy pare, pakinggan mo naman ang lolo mo. Ngunit hindi sila pinansin ni Rosauro, maging si Aurora. Patuloy pa rin sa paglangoy si Rosauro, hanggang sa tuluyan na silang magkita ni Aurora sa gitna ng lawa. Rosauro! Ano ba pare? Umahon na kayong dalawa riyan. Maya-maya lalo pang tumindi ang gulat nila sa nasaksihan nila sa gitna ng lawa, Miss Ligaya. Diyos ko, anong klaseng lalaki yun? Ay, Si Aurora, naging aso kilim. Isa siyang aswang. Kitang-kita nila kung paanong biglang nagbago ang anyo ni Aurora. Mula sa pagiging tao, naging isa itong malaking asong itim. Nanlilisik ang mga mata nito sa dilim ng gabi. Mahaba ang mga pangil at sa isang iglap, hinila nito si Rosauro pababa sa ilalim ng lawa. Hinila ng aswang si Rosauro sa ilalim ng tubig, Tata Dinoy. Rosauro, apo! Diyos ko, kinuha siya ng aswang sa lawa. Ibig sabihin, ang babaeng napapanaginipan niya, si Aurora. Ano ibig niyo bang sabihin? Yung kaluluwa ng aswang na kinikwento niyo? Na napapaniginipan ni Rosauro si Aurora yun? Diyos ko, isasama niya si Rosauro sa ilalim ng lawa? Madadamay siya sa sumpa. Tata Dinoy, ano po gagawin natin? Kailangan na may gawin tayo. Iligtas natin si Rosauro. Hindi umubra ang kalamang ko bilang albularyo sa isinumpang kaluluwa ng aswang. Dahil walang anumang orasyon. Dasalo ritual ang mga kasira sa sumpa. Hanggat may lalaking naaakit at magmamahal sa kanya, paulit-ulit niyang magagabi ang kaluluwa ng mga ito at isasapa sa ilalim ng lawa. Isang pag-ibig na ginawang bitag, isang sumpang walang hanggan ng kapalit. Ang magagawa natin ngayon ay sumisid sa lawa. Hanapin natin si Rosauro. Baka sakaling makita pa natin ang katawan niya. Mga hindi pa huli ang lahat. Kahit madilim ang paligid at malamig ang tubig, buong tapang na sumisid sina Edgar at Tata Dinoy sa lawa. Pinilit nilang hinanap si Rosauro sa ilalim, pero wala silang nakita. Wala ang katawan ni Rosauro. Wala ring bakas ng aswang. Pagkalipas ng ilang oras ng walang tigil na paglangoy at paghahanap, napilitan na rin silang umahon. Wala pa rin silang natagpuan. Kailangan natin humingi ng tulong sa mga taga-baryo. Ipagpaliban muna natin ang paghahanap. Hintayin natin ang umaga. Mahirap na maghanap ng ganito kadilim.
Inaumagahan, humingi ng tulong sina Tata Dinoy at Edgar sa mga kalalakihan sa baryo upang hanapin ang katawan ni Rosauro sa lawa. Ipinaliwanag ni Tata Dinoy na naglalakad-lakad daw ng tulog ang apo niya papunta sa kakahuyan at tuluyang lumusong sa lawa hanggang sa malunod. Inilihim nila ni Edgar ang totoong nangyari sa pagkawala ni Rosauro dahil siguradong magdudulot lamang iyon ng malaking kaguluhan sa baryo. Makalipas ang ilang oras ng pagsisid ng mga kalalakihan sa ilalim ng lawa, natagpuan na ang katawan ni Rosauro. Ngunit wala na itong buhay. Sa isip ni Tata Dinoy, tuluyan nang nakulong ang kaluluwa ni Rosauro sa ilalim ng lawa kasama ang kaluluwa ng isinumpang aswang na si Aurora. Labis-labis ang pagtangis ni Tata Dinoy at Edgar sa pagkamatay ni Rosauro. Rosauro po. Bakit? Isa kang albularyo. Alam mo kung paano labanan ng mga ganitong nilalang. Pwede mong ipigilan ang sarili mo na huwag sumama sa kanya. Pero hindi mo ginawa. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Kaya pinili mong sumama sa kanya kahit alam mong delikado. Patawarin mo rin ako, Apo. Dahil wala akong nagawa. Mahirap sirain ang sumpa. Hindi ko kinaya. Ang daya mo, pare. Akala ko ba walang iwanan? Pero basta una ka pang mang-iwan. Miss Ligaya naging isang malaking balita sa buong baryo ang pagkamatay ni Rosauro. Muling naging laman ng usapan ng mga tsismosa na sina Aling Berta at Aling Karing ang apo ni Tata Dinoy. Maging si Mang Isko na ama ng nabaliw na si Imelda ay nakiusyoso na rin. Ngunit kahit gaano pa sila kausisa, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng buong katotohanan. Nangako sina Tata Dinoy at Edgar sa isa't isa na ibabaon nila sa limot ang lahat ng nangyari habang sila'y nabubuhay. Matapos na mailibing si Rosauro, hindi pa rin natigil sa pag-iisip si Tata Dinoy. Hindi siya mapalagay. Gabi-gabi siyang nagsasagawa ng mga orasyon, dasal at mga ritual upang malaman pa ang tungkol sa pagkakakilanlan ng aswang sa lawa. Sa bisa ng miliwanag ng buwan, ihatid mo ang lihim ng nilalang sa lawa. Ipakita mo ang katotohanan. Nanindig ang balahibo ni Tata Dinoy nang biglang dumampi sa kanyang balatang malamig na simoy ng hangin. At sa kanyang isipan, may mga larawang biglang sumulpot. Mga alaala na may kaugnayan sa aswang salaw. Nalaman ni Tata Dinoy na sa bawat 20 taon, may isang lalaki na kinukuha ng kaluluwa ng aswang salawa. Naghahanap ito ng lalaking handang tumulong at madali niyang mapapaibig. Kapag nakuha na niya ang tiwala at damdamin nito, isasama niya ang kaluluwa ng lalaki sa ilalim ng lawa. Habang buhay itong makukulong, kasama ng isinumpang kaluluwa ng aswang. Dahil sa kanyang natuklasan, dali-daling nagtungo si Tata Dinoy sa bahay ni Edgar upang ibahagi ang lahat ng kanyang nalaman. Ngunit laking gulat niya nang salubungin siya ni Edgar ng isang balita. May mahalaga rin pala itong sasabihin sa kanya. Talaga, nakita ni Marcelo na nagpalit ng ganyo si Aurora at naging aswang. Opo, Tata Dinoy. Alam mo na ba si Marcelo, medyo chismoso rin talaga ang lalaking yon. Sinundan daw niya si Imelda nung gabi yon sa kakahuyan. Sabi niya, nakita rin niya si Aurora noon na naging isang malaking itim na aso at muntik na kabulin si Imelda. Natakot lang daw si Marcelo na magsalita noon.
Baka raw kasi siya ang balikan ng aswang. Doon tuluyang nabuo ang koneksyon. Ang aswang na nakita ni Imelda sa kakahuyan, ang naging dahilan ng pagkasira ng kanyang isipan, ay si Aurora pala. Samantala, nalaman nila Lola Pasita ang buong kwento dahil siya ang naging asawa ni Edgar, ang matalik na kaibigan ni Rosauro. Ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan ay si Nanay Biring. Pagkatapos nilang ikasal, lumipat na sila sa ibang lugar. Kaya hindi na rin naman nalaman pa ni Lola Pasita kung may sumunod pang kaluluwa ng lalaki na kinuha ng aswang sa lawa. Mula noon tumatak na sa isip ko ang kwento. Dahil paulit-ulit itong ikinukwento sa akin ni Nanay Biring. Kahit mahigit 10 taon nang pumanaw si Nanay Biring, sariwa pa rin sa alaala ko ang nakakakilabot na nangyari sa albularyong si Rosauro. Sa tingin nyo, totoo kaya ang kwentong ito na ikinuwento sa akin ni Nanay Biring? Totoo kaya na kinuha ng kaluluwa ng aswang sa lawa si Rosauro? I-comment nyo sa comment section kung ano ang inyong opinion. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito kung mahilig din kayo sa mga kwentong katatakutan, misteryo at kababalaghan. Hanggang dito na lang po muna at maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagala. Ricky.